Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Actually, gabi na po. Ito si Mike Padua at babalik ulit tayo sa ating regular weather analysis. Tapos na tayo sa coverage ng bagyong si Opong. At nag-apologize po tayo sa not getting back to our YouTube kahapon. Dahil po, hindi na kaya na ating katawan. Halos 2 days na tayo hindi natutulog. So, nag-recharge tayo, natulog. Meron na yun, feeling jet lag pa ang pagkaramdam natin. Kulang pa po yan. So, kailangan tayong bumalik. But, kwento ko sa inyo, nangyari sa bagyong si Opong na nagkaroon po ng grabing epekto po sa City of Masbate. Nung dumaan yung bagyong. Pati hindi lang man po sa City of Masbate, pati po sa Calbayog at yung mga ibang areas na dinaanan nito. At meron po siyang mga maliliit na area ng very strong sustained winds na may gustiness na almost parang category 3 or 4 yung effect. So, ito po yung ating Tagalog version. Ngayong araw po ng September 28 hanggang 30. Linggo hanggang Martes 2025. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko pong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, ang Bank of the Philippine Islands Stability. Yung interested, click lang po yung link dito. At kung kayo nanonood sa Facebook, may description po sa baba itong video. I-click din niyo doon sa area na yun. At ang ating lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, itong bagyong itong si Opong talagang lots of surprises. Hindi lang po yan, pati yung track, mukhang sinunod po yung tracking natin. Kaya medyo nagulat din ako. Yun ang ginalaw niya. Okay? At I hope nakapaghanda kayo doon sa last track natin ng 5 PM na papuntang Masbate yung system na ito. Ito po yung ating fast animation muna sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, CIMSS. At nakita po ninyo, nagsimula na po mag-landfall yung kanyang mata sa may Vietnam. Ito pong bagyong Nigori, ang tagal na rin po ito at nagsimula na rin mag-accelerate at magiging part na po siya ng tinatawag nating middle latitude system, yung frontal system. Magiging extratropical na po siya. At meron dito isang tropical wave dumadaan sa Guam. Ito ang something na babantayin natin. Posible maging LPA at maka-affect na naman po sa ating bansa. Mamaya bibigay natin ang latest dito sa tropical wave na ito. At una, tingnan natin ang condition ni Boloy. Yan po yung international name ni Opong. Ito po ay napakabilis na lumabas ng PAR kahapon po, Sabado. At ngayon, naglalandfall na po sa Vietnam. Ito yata ang pinakamabilis na bagyo na na-experience nila. So fast. At mukhang maglalandfall na po dito sa may area po ng north central part of Vietnam. Kitang-kita po ninyo yung dalawang microwave imagery ng system na ito. At ito yung satellite loop. Yan na po, nagsimula na po mag-landfall sa may Haipong. Okay, and then dadamay sa may Hatin. Maya, or early morning tomorrow. Hindi masyado nakita yung iPad. Kung tinignan natin yung radar shot mula sa Vietnam, Mosaic Doppler radar. Yan po, kitang-kita po natin dito. Pwede natin sabihin na talagang officially nagla-landfall na po siya. Kitang-kita po ninyo dito yung eye. Nag-start na po mag-landfall. Yan po yung kanyang eye starting to move over Haipong. At pasensya na, medyo may diferensya yung ating arrows, yung ating drawing. Okay? Yung iba-ibang colors. So, yan po yung eye. Simula na mag-landfall. At ito yung website natin. May mga dinagdagan po tayo ng cone of uncertainty dito sa bahagi nito. Ito ang bagong feature sa ating website. So, ito yung area kung saan pwedeng na dumaan o hindi yung center niya. But still, kapag nasloob pa kayo niyan, magkakaroon po kayo ng epekto. Different hazards, dala ng bagyo. Storm surge, malakas na ulan at malakas na hangin. At yung landfall area, in 6 hours, yan po yung kaninang alas 5. So, right now, within 1 hour, mag-landfall na po siya. And may mga dinagdag din tayo dito sa mga maximum winds,
3-second gust, gustiness yan, minimum central pressure. So, yan po si Buloy. At ito yung track na kung saan siya dumaan since naging bagyo si Buloy o si Opong. And then, ito yung last track na yun. Pag-refresh natin. Yan tayo kung may bagong lumabas. Yan na po yung latest. So, in just a few hours, maglalandfall na po siya sa may bahagi po ng North Central Vietnam. And then, ito yung ating multi-tracks ng lahat ng ASIANJ agencies. Ito na po siya. And then, sa ating track, nung hapon ng September 25, ito na po yung pinapakita na dadaan po siya dito sa may bahagi ng Masbate. So, yan yung ginalaw nitong bagyong si Opong. At ang forecast is mga 6 andaan kasi dito yung 8 AM. Mukhang on the dot naman po yung ating pag-track nitong system na ito. I hope na sa mabuti kayong kalagayan. Pray natin mga kababayan natin sa Masbate. Sana nasa mabuti kayong nasa mabuting I hope makakaos kagad kayo. Okay? Marami na yun mga tumutulong sa mga kababayan natin dyan sa Masbate. Ito yung track natin as of 5 AM over Masbate City, south of it, a little bit. Ito po yung ginawa niya. Galing po sa typhoon2000.org. Yan po yung medyo mahirap hanapin yung center. But if you have Doppler radar, makita po ninyo yan. Ang Shell Masbate Depot, weather station, Davis po yan. Pag-host ng Manila. And in partnership with Manila Observatory, ito po yung hangin niya. 124 kph, 5:30 AM. Dito naman po sa MDRRMO station sa may Batuan, Masbate. Tikaw Island ay umabot po ng 992.1 millibars. Medyo mataas kaysa Masbate. 449, but yung hangin ay umabot po ng 145 kph at 451. And itong DOST Pag-asa Automated Weather Station sa Milagros, Masbate, kung saan yung center ay dumaan din dyan, 979.9 hectopascals at 5:10 AM. Walang wind speed po dito, but hopefully makakuha tayo ng sa post analysis kung yun lang yung pinakamataas. Now, tingnan natin yung landfall image ng Pag-asa. So, ito yung image nila noong gabi ng 11:30 ng gabi, September 25. So, pinakita dito na yung center dito po siya nag-landfall. Pero nakikita nyo yung umpisa po parang hook-like feature dito sa may eastern and southern quadrant ng system. Diyan yata nagsimula yung malalakas na hangin at ulan ng bagyo. Kaya nakita nyo dito sa mimic image, parang larva, yung itsura ng kanyang eyewall. Nagsimula pa lang nag-form, pero nung dumaan po siya dito sa Masbate, mas lalo nag-intense. So, most likely, may mga tinatawag tayong eyewall mesovortices. Ito po yung mga maliliit na buhawi sa loob ng eyewall kapag nagkakaroon po ng intense updraft po yung kaulapan, yung mga CB o cumulonimbus clouds, doon po sa may eyewall. Kaya nakita nyo dito sa illustration mula sa magazine kung saan si Hurricane Andrew, nagkaroon po ng intense updraft po dito sa may ibabaw ng Miami, dumaan yung system, at yung intense updraft na yun ay nagkaroon po dyan ng mga maliit na tornado, mga micro-tornadoes, dahil po sa intense updraft. Halimbawa, yung hangin ng bagyo is 110 kph, ito kasi mph. So, 110 kph, for example, itong bagyong si Opong. Pag nagkaroon po ng mga mini twisters po dyan, dahil po sa malakas yung updraft, iikot po yan ng 20 kph. So, bali 150 na po yung hangin. And then, habang umiikot itong pabilis, pataas ang hangin, magiging 40 kph. So, magiging 160 po siya. Kasi 110 yung horizontal winds. Pagdating dito sa letter C, pag umabot yung system ng 120 mph, itong mga twisters na ito, ay pwedeng umabot po ng 200 plus kph. Kaya nakita nyo yung damage sa Masbate. May mga ibang areas talaga na parang akala mo category 4 or 3
ang dumaan sa kanila. So likely may mga possibility na may mga maliliit na twisters within that eye wall. Kasi malakas yung vertical hot towers sa ibabaw itong system na ito. Okay? So common ito sa mga maliliit na systems na habang mabilis yung takbo niya, pag landfall, walang effect po yan. Kasi parang SUV yan. Dinaanan yung mga potholes. Walang effect. Hindi mo mapapansin. Malaki yung gulong nila. Ganito kayo mga bagyong mabibilis. Wala masyadong interaction. Kaya nung dumaan siya, diretso hanggang sa may Mindoro na may maintain niya ang 110 kph. Okay? And pagdating niya kaagad sa may West Philippines kahapon, kagabi, bigla-bigla, 130 kph o 120 kph na typhoon, category 1. Okay? So, ayan po, katindi ang mga weather systems na maliliit. Kahit na TD yan o TS, kapag mayroon intense updraft na yung mga eye wall immersive vortices, expect dodoble o titriple po yung hangin dyan. Yan ang experience ng mga kababayan natin sa Masbate. Hindi na tayo magbibigay ng video na makami na nakakita sa inyo sa video sa YouTube kung anong itsura nung nangyari noong 5:30 AM sa Masbate. Okay? So, ito yung fast animation. Nakita po ninyo, ito yung tropical wave na ating binabantayan. And, at babantay natin yan for any possible development. At ito yung easterly wave ensemble ng European model at meron nga dito nag-form sa may east of Luzon in the coming days. So, maka-TD lang siya or LPA at patungo sa general direction ng Luzon. So, baka magkaroon tayo ng weather system. But so far, hindi pa naman po lumalabas. At makita nyo dito, pagdating ng October 1 hanggang 2, meron po tayo ditong system na mabantayan, LPA or pwedeng TD. At patungo po ito sa general direction po ng northern at central Luzon. Yan po ang tracking itong sunod na LPA. So, we will keep you updated in the coming days. Bukas, Martes, magbibigay tayo ng mga updates kung matutuloy po siya. Ito yung Google Mind AI model ng Google. Kita nyo dito. Ito yung LPA. Dumadami na rin sa ensemble ng Google Mind o Google DeepMind. So, ayan po. So, magkakaroon po tayo ng possible LPA o bagyo na yung darating pong Biyernes, October 3. And we'll keep you updated on that. So, for yan lamang po ang weather system na binabantay natin. The week after next, hindi po natin alam kung may mag-form. Sana wala. Ito naman yung ating rain forecast, 24-hour rain accumulation. So far, everyday, may mga localized thunderstorms tayo sa hapon o gabi. At pagdating ng Miyerkules at Huwebes, mukhang dumadami yung kaulapan dito sa may east of Bicol. So, yan yung sinasabi nating LPA na posible mag-form. Pagdating ng October 3, mukhang dito po siya maglalandfall sa may area nito. Ang bibigyan naman malakas na ulan, thunderstorm sa atin. Okay naman po ang panahon sa Naga. Yan, tatawid po siya ng Northern Luzon. At pagdating ng October 5-6, tuluyan na magiging malakas na bagyo dyan sa West Philippine Sea. Okay, at sa wave forecast, magiging maalon pa rin sa buong dalampasigan ng ating bansa, lalo na pa sa may eastern at western parts ng Philippine Sea. Ito yung sa darating pong October 3, mukhang up to 2 meters ang laki ng alon dito. Moderate to rough. Dito sa inland waters hanggang sa West Philippine Sea ay mananatili pong light to moderate ang alon at suitable for fishing and sea travel for the next 5 days. Okay, so dyan muna natin tapusin ang ating update. Babalik ulit tayo in the next couple of days, mga Martes o Miyerkules, makibigay nyo sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Lalo na po yung tropical wave na posibleng maging LPA at baka magpaulan na naman sa ating lugar na yung darating pong weekend. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.